Sustaining the discipline. Sustaining the discipline of the church is a biblical teaching that is almost totally forgotten and ignored. Its most church and even its many Bible believer church. So, una po, makita po natin ito ang definition of church discipline. So, bakit po kailangan may disiplina po ang church? Sa mga kuwan po, sa hindi po nakakakuha pa na what is a church, church po, hindi naman po tayo pwede magdisiplina ng building kasi bato po, akwal yan po, walang buhay yan. So, ang church po dito na tinatawag is called assembly or ibig sabihin ay mga people o mga tao, mga ligtas. So, kailangan po mayroon disiplina as a church, no? Church discipline is the act of the church exercising authority over the member so as to ensure that their moral and scriptural conduct will comfort to the word of God. So, and if this should fail to so, discipline is a means of chastisement put upon them with the authority of the church, blessing and privilege of membership until the wrong incorrect. So, privilege na po as maging membro sa tamang simbahan o then, sa pangalawa po, ito po yung maganda po dito, no? The values at benefits of church discipline. So, pag ang isang tao pala po ay na-disiplina, mayroon pa itong katumbas na values o benefits bilang simbahan. It is a teaching a New Testament. So, ito po ay tinuturo ng New Testament sa Biblia na si Jesus himself placed the authority in the church. So, ang Panginoon, ang kanyang sarili ay isang authority as the church. So, kung makita po natin, kung may Bible po tayo, ay pwede po natin buksan sa Matthew 18. Verse 17. Ano pong sabi dyan? And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if they neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Yan. Kung hindi po pinapakinggan, ayaw nila pakinggan ng iglesia. Okay. Yan po ang sinasabi sa Matthew. And therefore, honor Christ. Ay dapat i-honor po natin ang ating Panginoon sa Kristo. John 14:6. 14:15 pala. Sorry. Ano po ang sinasabi? Sabi nga dito sa Tagalog, at ako nadadala, tama po ba? 14:16? 15 pala, sorry. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So kung mahal po natin ang Panginoon, as Savior or anuman sa ating buhay ang Panginoon, kung mahal po natin, ay dapat po natin sundin ang kanyang mga utos o mga inuutos. So, number 2, it aids the church in removing unsaved member from the church roll. So, hindi po ibig sabihin na bilang hindi po tayo ligtas, hindi tayo manampalataya, hindi po yung tinutukoy dito na aalisin kayo.
So, ang tinutukoy lang po dito, yung mga hindi manampalataya, hindi member from the church. Yan po, no? Removing unsaved member from the church roll. So, kumbaga, hindi pa kayo as a member, hindi pa kayo member sa church. So, alam kung ano yung discipline, ano. Kasi about sa discipline po sa atin to eh. Okay. Unsaved people sometimes join the church. So, kaya, minsan mayroon po talaga na hindi pa mga saved, hindi pa latas, pero nakipag-join sila sa mananampalataya sa church. So, porque hindi ka pa saved, hindi ka tatanggapin. No. And many times, cause problem within the church. So, nagkakaroon ng problema sa simbahan. Okay. Church discipline which aid in separating those who do not need to be considered a part of the Lord Church. So, sabi niya dito, hindi kailangan na consider o sa kabahagi ng sa Panginoong simbahan. Verse 3, it will serve a reminder to those is the church, as in the word of the coming judgment of God. So, kaya ang church, ito po ay makakasampo tayo sa judgment ng Panginoon, no? Okay, basahan po natin ang ating mga Bible sa Jude. Jude, Isaiah na lang kasi medyo kompletong Jude. Isaiah 13, chapter 13 po, verse 6 to 11. All ye, for the day of the Lord is on hand. It shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands to be pained, and every man's heart shall melt. And they shall be afraid, pangs and sorrows that take hold of them. They shall be in pain as a woman that travaileth. They shall be amazed one of another. This face shall be as flame at Silai. And verse 9, behold, the day of the Lord cometh, croweth, but both with wrath of fierce anger, to lay land desolate, and shall destroy the sinner thereof out it. For the star of the heaven and the constellation, therefore of shall not give in their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Verse 11, and I will perish the world for their evil, and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and we will lay low the housestandings of the tribal. So yan po yung the coming of judgment of God. So darating ang araw na ang paghuhusga ng Panginoon sa hindi manampalataya o kaya sa magkaiba po yun kasi may sa mayroong panampalataya at sa hindi manampalataya may kanya-kanyang judgment ang Panginoon sa atin. Okay. Verse 4, it will aid in the correcting erring member who go astray. Ayan po, pag sinabing correcting, kaya po discipline ay ang Kristiyano, ang manampalataya as a church, ay kinukorek po. Okay.
Kinokorek po tayo ng Panginoon, ng Diyos, para sa ating kabuti. Yan, yung mga naliligaw, sabi nga dito, astray, ibig sabihin nun, yung naliligaw. Dapat, pag mayroon naliligaw, at ikuan po natin, muling akayin, o pagsabihan, yan po yan, bilang member. Okay, no? So, kinokorek natin kasi ang Kristiyano, bakit nawawala sa simbahan? Kasi nga, mayroon nagagawang mali at sa pagkakamali, medyo nahihiya na hindi na bumabalik. So, naliligaw na ng landas. Kaya, tayo dapat, as a one of member in the body of Christ, so kailangan natin yung nawawala, yung umaalis, ay encourage natin. Kung mayroon mang pagkamali, hindi naman sabing i-rebuke natin, no? Hindi palalahanan lang. I-correct lang siya. Okay? So, it's really church membership, and among those people who are looking for a church where clean living and practice and Christ and He work are honor, conscientious people look for a church of this calibre. Pag sinabi ng calibre is conscientious, dapat tapat o mag-ingat. Pag sinabi naman calibre is quality. No? Yeah. Verse 6, it will encourage weak member to become strong. Ayan. So, as a member, tayo dito, nagkakahinaan na, nangihina na. Diba? Dapat, yung nangihina na, sabi nga, encourage. Palakasin siya sa kanyang panampalataya. No? Kung mabasa po natin yan ay sa 1 Timothy. First Timothy chapter 5 verse 5:20. First Timothy 5:20. Then, them that sin rebuke before all, that other also may first. Kaya sabi yan, kasalanan dapat rebuke. Rebuke pa, sabi niya dito, palalahanan mo sa harapan ng lahat upang iba naman ay matakot. Okay. Pero depende po yan, no? Pag nagkakasala ng isang member sa simbahan, hindi naman agad-agad na inuhusgahan ang isang tao. Mayroong process po yan, paano i-review, paano palalahanan ang isang Kristiyano. So, okay. Kaya lang minsan, sabi nga, huwag tayong masaktan o matisod sa isang Kristiyano na kung pinapalalahanan tayo, rene-rebuke tayo sa ating mga mali. Kasi nga, sabi nga ng Bible, rebuke is better than secret love. So, mahal ka ng isang tao na nagpapaalala sa iyo. So, minsan kasi pag rene-rebuke o pinagsasabihan, nagkakaroon ng sama. No? Minsan, nagtatalo pa kayo, bakit pa kalimiro ka? Parang ganon. So, rebuke is better than secret love po. Pag may nagsasaway sa inyo na mali yung ginagawa o etc. No? So, hindi nyo pala na yung nagsasabi sa iyo, nagre-rebuke sa iyo, nagpapaalala sa iyo, ayun pala yung mahal ka niya. Ayaw ka lang niya mapalayo. Ayaw masira yung buhay mo. Kasi iba sa labas at saka iba talaga yung naglilingkod sa Panginoon.
Okay, so number 3 po, number 3 po tayo, 3 classes of church discipline. So may tatlong bahagi po yung paano magdisiplina ang simbahan. Okay. Sa labas, iba yung disiplina. Dito po ay dinidisiplina po tayo sa simbahan para maayos po yung buhay natin. Okay. Una, concerning personal offense. Ayan, personal offenses. Pang sarili. A personal offense is which one member offend another is involved to one else and is not public knowledge. So, buksan po natin Mateo 18. Parang nabasa natin to kanina. (15 to 18). Ano pong sinasabi dito? Okay, tatagalogin ko po. At kung magkasala laban sa inyo ang kapatid mo, bumaraong ka at ipakilala mo sa kaniya ang kaniyang kasalanan na ikaw ay isang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya at nagwagi ka sa inyong kapatid, datubat kung hindi ka niya pakinggan ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sabihin ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia ay ipalagay mo siyang tulad sa hentel at maniningil ng buwis. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo na ang lahat ng mga bagay na inyo ay talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang lahat ng bagay sa inyo ay kalagayan sa lupa ay kakalagayan sa langit. Na ito po yun. Sabi ng Biblia, kung sino mang kinalagaan dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Okay. Ang sino mang tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Ito po yung tinatawag natin na personal offense. O, di ba? Pang sarili. Pag ang isang tao nagkakasala, sabi ko nga kanina, ay dapat hindi agad husgahan. Kausapin muna. Pag hindi sabi nga dito, una, kausapin mo about sa kanyang nagawa. Pag hindi nakinig, kumuha ka pa ng isa. Pag hindi pa rin nakinig, yun yung dalawa o tatlo na pag-uusap na hindi nakinig, dadalhin na dito sa congregation. In public na. Pangkalahatan na. Kaya sabi nga, kung ang sino man kalagan dito sa lupa, ay kakalagan doon sa langit. Yan po ay, ito po ay, ito yung about sa discipline sa isang membro o sa isang church pag nakagawa ng kasalanan. Kaya nga sa ibang denomination po, sa labas, ay pag hindi ka na nagsisimba, di ba? So after 1 month, 2 months, 1 year, kakalagang ka na nila. Ititiwalag ka na. So hindi ka nakaanib ng iglesia. Ayan po. Pangalawa, ito po, note, the 3 rules to be followed. First, go to him, her alone. Neither the church, nor the world, nor anyone is to know about your difference until this rule is followed. Is this step failed then? Pangalawa, get together in the presence of 1 or 2 more and again attempt to remedy. The pastor will be willing to go where you on the second attempt or another godly church member. Remember the admonitions of the Savior in. So, tingnan po natin sa Lucas chapter 17.
verse 3 and 4 to 4. So, ayan po. Anong sabi sa Bible? Mag-iingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Okay. So, nagkasala sa iyo at naghingi naman ng sorry, patawarin natin. Kung Diyos nga ay nagpapatawad, how much pa tayo na tao lang ay hindi marunong ipatawad? Kaya dito po, sa simbahan ito ay tinuturo, is about discipline sa bawat membro. Para hindi po tayo magkasamaan ng loob, no? Mayroon mang pagkukulang, pagkamali ang isang membro, humingi po tayo ng tawad kung saan man tayo nagkasala, no? Okay, okay, number 3 na tayo sa 3 classes of church discipline. Number 3, bring the matter to the pastor who will present before the church. Ayan. Dalhin po natin sa pastor para ipresenta. The entire church will then attempt to edit recognition for the church can work it out, then the church is to withdraw fellowship from the offender. Ayan. So, nawawala yung, hindi naman po yung, nawi-withdraw po yung fellowship. Nawawala po yung fellowship natin. Okay. Nabasa po natin yan, 18, chapter 18, verse 15 to 18. So, nabasa na po natin yan. Yan yung tinatawag natin. Darating sa punto talaga ay pag hindi talaga nakikinig yung member o church na tinatawag. Kasi ang church po, clarify ko lang po sa inyo, is not a building po. Ito, building na po, tinatawag natin na church, is meant na bahay-sambahan lang po ito, kung saan nagtitipon yung mga mananampalataya, yung mga tao. Ang totoong church po, tayo po yun. Ito po, buhay, save, ligtas. Yan po ay yung tinatawag na church. Kaya, ang church po, itong building, hindi pwede natin i-correct yan o disiplinahin yan kasi wala namang pumbuhay yan. So, tayo po yun ang tinutukoy dito na church. No? Okay. Letter B, concerning public offense. Yan. Pangkalahatan po yun, no? No offense. This offense which call for church discipline is usually, but not always moral in nature. It is a public offense because it is something that everybody know about as soon as the church does. Example po, makita po natin yan, 1 Corinthians. 1 Corinthians po, chapter 5. First Corinthians 1 to 13, pero mahaba-haba pa yan. Okay po. 1 to 13, ang sabi po dito sa verse 1, tagalogin ko na lang po, no? Sa kasalukuyan, nababalita na sa inyo may pagkiapid at ang kanyang pagkiapid ay wala kahit sa mga hentil na isa sa inyong nag-aari ng asawa ng kaniyang asawa. Verse 2, at kayo'y mga mapagpapalalo at hindi kayo bagkos naglumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo, sa katawan,
Ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Aking ngayon hinahatulan na ang gumagawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y naharap. Verse 4. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ng pagkakatipon, kayo ay ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikakawasak ng kaniyang laman upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon Jesus. So, putulin ko na lang po dito, no? Kaya nga may kasabihan po na tayo, pag nagkasala yung mata, dukutin na lang daw. Kaysa naman buo ang mata mo, papunta ka naman sa impyerno. Okay na yung wala kang mata, langit naman pupuntahan mo. Okay po, no? Kaya dito po ay pumapasok ito is about church discipline po, no? So, okay. Dito na po tayo. Medyo mahaba kasi. So, number 1, based on common report. Yan. Minsan ay yung pag sinabing common, lagi na lang, no? Report. It is known and people are speaking about it. Yung mga sinasabi. Okay. So, mahirap kung ganun. Yung lagi na lang anong sinasabi, no? Ng mga tao. Mga bagay-bagay na hindi naman dapat paniwalaan. Okay. So number 2, involve such thing as, yun nga yun, 1 Corinthians 5:11, tingnan natin. Anong sinasabi? Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag ng kapatid, kung siya ay mapakiapid o masakim o mananambas sa Diyos-Diyosan o magpagtunggayaw o manglalalasing o manglulupig sa kanyo'y huwag man lamang kayo'y makisalo. Ayan. Yan po, sa mga tayo, yan po, pag ito po ay nagagawa po natin, kaya nga tayo dinidisiplina kasi nga po, kung itong mga bagay na sinasabi po dito ay ginagawa, o alin man sa isa dito na ginagawa po natin, pag nalaman po niya, kaya po, bakit ka naman iko-correct? Bakit ka naman disiplinahin? Hindi ka naman disiplinahin o iko-correct kung tama ang ginagawa natin. Tama po ba? So, kaya tayo dinidisiplina, kinokorek, para iwasan natin. Malagay tayo sa tama. Di ba? O, halimbawa, dito na lang. Yung paglalasing. O, bilang Kristiyano, dapat pa ba naglalasing? Di na dapat. Kaya po tayo kinokorek. Tinatama. Kaya tayo kinokorek para sa atin naman yun, hindi naman para sa iba. Para sa kakabuti naman natin po yan. Di ba? Okay. A, involve such things as, letter A, fornication. So, what is fornication? Okay. So, ayun ko na lang, kayo na lang po nakakaalam doon sa sarili natin po, ano? Okay. Pangalawa, letter B, covetousness. So, ano ba ibig sabihin ng covetousness? So, kung alam niyo po at alam niyo naman po sa sarili niyo, yan po ay kung nagagawa po natin, hingin niyo na lang ng tawad sa Panginoon. Pang-apat, idolatry. Ibig sabihin, mga di ba dito, sinabi nito, mananamba sa Diyos-Diyosan.
Yan po yung tinatawag natin na idolatry. No? So, ayaw ng Panginoon yun. Maliwanag naman po kung sino po yung nakakalam ng Ten Commandments na talagang pinagbabawal ng Panginoon yun. Na bawal magsimba sa anumang imahe o anumang mga rebulto na sinasamba ng mga tao. Kaya nga nangyari yan, di ba? Yung ginawa yung Ten Commandments eh. Anong ginawa ng mga tao? Dahil akala nila patay na si Moises, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Hindi. 1/3 o I forget, no? Na ilan yung nahati yung kuan, kinain ng lupa yung iba. Kasi nagalit yung Diyos. So, ayan po yung about sa idolatry. Heller, yung poor language, okay, mahilig magmura. Okay. PI. So, ayun, may kanya-kanya tayong, ako, nang unbeliever pa ako, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Talagang malutong yung, lalo na pag mga Bisaya, malulutong yung mga PI noon. Okay. So, bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dapat po natin iwasan na po yan, no? Yung pagmumura. Kasi pag sa Amerikano, ibang mura nila eh. Talagang sinasama pa yung pangalan ng Diyos eh. Okay? Okay, drunkenness. Yan po. Dito po yan sa binanggit po natin kanina, binasa. Yung paglalasing. Wala ka na nga kinakain, linalasing mo pa. Pag-uwi ng bahay, gira. Lalo sa may mga asawa na, no? Yan, mga young people, dapat iwas-iwasan po natin yan, no? Okay, kasi hindi rin maganda po yan, eh. Kaya, ang motto ko lang naman, di ba? Sa paglalasing kasi, ako lasinggero ako before, bago ako makakilala sa Panginoon. So, nandun yun. Sa paglalasing kasi, wala talagang madudulot ng kabutihan. Sa umpisa lang yan, sa mga kaibigan, until that, pag wala ka ng panlibre, saan yung kaibigan nyo? Pag nagkasakit kayo, wala na. So, extortion. So, yan po mga bagay na kung nagagawa po natin, kinokorek tayo, pinagsasabihan tayo. Okay po? So, yan. For this type of offense, the church is to immediately withdraw fellowship to proclaim the testimony and purity of the church. Yan. So, binanggit ba ito, withdraw fellowship. Kaya lang, nawawala po yung fellowship ng natin. Okay. Kasi nga, minsan, nahihiya na tayo bumalik, no? Nahihiya na tayo humarap sa tao pag mayroon tayong mga pagkukulang o pag nagawang pagkakamali sa buhay. Kaya minsan, nawawala yung fellowship natin. Okay. So, yan, malapit na po tayo. Concerning heretical offense. Pag sinabing heretical offense, ito naman po yung tinatawag na mga belief o maling pananampalataya. Kasi ngayon, marami na pong nagtuturo. So, sa atin na lang, kunin po natin yung nasa tama dapat. You know? So, concerning heretical offense, ito yung mga maling pananampalataya o paniniwala, mga katuruan. Disinvolved heresy. Titus 10:11.
Sorry po. Titus 3:10 pala. Titus 3:10. Ang sabi po diyan, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yan. Dito naman siguro, pag mayroon talagang isang tao na wala pa sa tamang paniniwala, ay hindi naman po kami nagtatakwil dito. More or, sinisyoran, pinapaliwanag alin mo yung tama o maling paniniwala o maling doktrina sa atin. Kasi mahirap po yun. Ay, ibang paniniwala ito, umalis ka dito. Di ba? Abot na encourage mo, paliwanagan mo, tinaboy mo. Kasi sabi nga po dito, di ba, itakwil mo. Pero dito po, hindi po tayo nagtatakwil. Pinapaliwanagan po sa tamang paniniwala o tamang doktrina po. Una, practicing false doctrine, believe it. Yan po yun. Practicing false o maling doktrina, believing it. Yan po yun. Kailangan talaga mag-aaral. I-search natin o pag-aralan natin alibang tamang doktrina, tamang simbahan na dapat natin pasukan. Okay. Pangalawa, promoting false doctrine, spreading it. Ayan po. Ito po yung nagpo-promote. Nasa tama ka na nga, tapos ipo-promote mo pa yung maling doktrina. Halimbawa, dito po ay nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Tapos, mayroong bago dito, tuturuan mo, si Kristo ay tao lang. Mali po yun. Kung ano pong sinasabi ng Biblia, magbis po tayo sa sinasabi ng Biblia. No? Kaya, kailangan talaga pag mayroon po nagtuturo ng maling doktrina dito, huwag nyo na, talian nyo na. Disiplinahin nyo na mali yung tinuturo. Okay. This step are to be taken in dealing with such. This step can be taken in immediate concession. Ayan po. Una, malapit na po tayo. Tama lang sa oras. Reprove them. So, ayan po. Basahin po natin. Ephesians 5, verse 11. Ano pong sabi? And have no fellowship with the unfruitful work of darkness, but rather reprove them. Sabi sa Tagalog? At huwag kayong makipaghagi sa mga walang mapagpakinabangan na gawa ng kadiliman, kung bagkos iyon sawatain. Okay. Pangalawa, rebuke them. Yun po yung sinasabi kanina. I-rebuke. At laging motto ko dyan is, pag re-rebuke po tayo, yun pong sinasabi na rebuke is better than the secret love. So, pag re-rebuke po tayo, pinagsibihan po tayo, huwag po tayo magalit. Kasi, concern lang ang tao sa atin, mahal lang tayo. Kaya, sinasaway ka. Pangatlo, refuse din. Yan, mahaba-haba po yan. So, and then, pangapat, reject them. So, i-reject na natin. Yan po is about sa aking pagtatapos.
Yan po ay patungkol po sa disiplina ng church po ito, no? As a one member o kabahagi sa simbahan ni Kristo. Totoong simbahan ni Kristo. Nagkakaroon po tayo ng discipline dito para po sa ating katuwid. Oh. At hindi lang sa pagtuwid, sa paglago rin natin bilang mga Kristiyano. Okay po. Tapos na po tayo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na banal na sa langit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras nito. Nawa Panginoon, ang pagdidisiplina sa amin bilang mga simbahan ay kayo po patuloy magpaalala sa amin sa mga maling nagagawa namin. Dapat lamang na kami po ay madisiplina, mapagsabihan kung mali na po yung aming nagagawa o naituturo sa iba. Kaya Lord, nawa, naunawaan, naintindihan ang iyong salita sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat at nagpapuri sa inyo, sa iyong katapatan, kadakilaan, sa bawat isa ng inyong mga anak. Kaya ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa aming Diyos tagapagligtas. Amen. Patuloy po tayo manalangin tayo po tayo lahat sa ating offering. Ama namin Diyos na dakila, kaya po ay natutulong at nagpapasalamat po. Salamat po Panginoon sa aming mga napakinggan na inyong salita. At ganoon din po sa inyong lingkod ng kailangan. At sa aming pagbibigayan,